Nagkalat din ba ang tsinelas nyo sa labas ng pinto ng bahay? Ay tunay naman na ang sakit nga sa mata pag ganan. Kaya naman naisipan namin ni Eroy na gumawa ng isang DIY wooden sleeper rack. Malamang ito na talaga ang sagot sa mga nagkalat natin na tsinelas. Para masimula, nagkat na nga kami niya ni Eroy ng plyboard gamit itong Powerhouse circular saw. Mapapabilis talaga ang pagkat ng mga plywood at plyboard dyan, promise. Gumamit nga pala kami ng table saw para sa mas pinaliit na cut ng aming gagamitin na plyboard. Yung lahat nga pala ng mga kinakat namin na plyboard at kahoy ay nililiha muna namin gamit ang sander para mawala naman yung mga talas at gaspang-gaspang nila dyan. Ayan nga at sinimulan na din namin buuin yung gagawin namin na sleeper rack. Ng mga oras na yan nga ay sarap na sarap ako sa pag-i-screw kasi naman ang dali lang niya gawin gamit itong cordless drill na hawak ko. Kaya naman talagang walang palya paglalagay ko ng screw niyan. Pinagtulungan na nga namin ni Eroy na pagdugsungin at ikabit yung mga kinat namin na plyboard at scrap woods at sinundan na din namin agad ang pagkakabit ng drawer slides. Syempre nung mabuo yung pinakakaha ng ginagawa namin na sleeper rack ay sinukat ko nga kung kasya naman kaya yung suot ko na pang paa dyan. At ayun sa wakas at sakto naman siya. At super excited na din ako niya na matapos na nga para magamit na agad-agad at nang hindi na magkalat ang mga tsinelas sa labas ng aming bahay. Alright! Gumamit nga pala kami ng scrap na 2x2 at palitina para sa gagawin ng mga paa nitong aming sleeper rack. Pag ganito nga po pala nakakakapal na mga kahoy gaya ng 2x2, the best itong gamitin, itong miter saw. Itong table saw nga pala ay perfect para sa mga vertical at cross cuts at pag magkakat nga pala kayo gamit ito ay make sure na may eye protector at ear muffs kayo. At ginamitan naman ni Eroy ng palm router itong gagawing mga paa para mabawasan yung talas ng mga gilid-gilid niya at para maganda ding tingnan. Ayan nga at malapit na sa katotohanan at lalagyan nga pala namin ng halaman itong itaas nga para medyo maaliwalas din tingnan. Kaya ginawa na din namin ng guide para nga hindi mag-slide yung halaman na ilalagay sa taas niyan. At para sa magiging hawakan ng aming sleeper rack ay nagbutas si Eroy ng hindi kalakihan na bilog dyan. Oha, at more scraps nga para sa naisip namin na gagawin na pang design para kahit papaano ay magmukha namang shala pa din siya kahit lagayan nga lang ng tsinelas. Eto ngang naisipan namin na gawin na DIY sleeper rack kasi naman nadala nga siguro kami sa dami ng nagkalat namin na tsinelas sa labas ng bahay. Tunay naman na nakakahiya lalo na pag may mga bisita at minsan nga pag matatapakan pa ay makakatapilok pa. Kaya naman the best talaga na magkaroon ng ganito sa labas ng bahay. Nagmasilya din kami dyan bago ulit pininturahan ng primer para nga matakpan naman yung ilang minor surface imperfections dyan. Saka para mas kuminis pa siya para pag pininturahan nga ay mas gumanda pa siya tingnan. Para nga pala sa kulay ng aming sleeper rack ay gumamit kami ng fine sand. Pag may mga oras din nga na nagpapahinga kami ni Eroy o nagpapatuyo ng mga pintura ay habang nag-aantay nag-iisip naman kami ng mga plano. Kung ano kaya ang sunod namin na gagawin na project, kung anong sunod namin na pipinturahan, o kung anong business nga ang pwede naming pasukin. Tapos varnish na nga lang yung ginamit namin para sa mga strips na palutsin at sa guide ng halaman. Para naman syempre mukha pa din siyang syala at match sa kulay ng wall ng bahay namin. At ayan, buo na. Ay, syala. Maganda na siya tingnan, iwas alikabok pa.
O ayan, ewan ko na lang kung magkalat pa yung mga tsinelas nyo sa bahay. Pag may ganito ka talaga mga power tools, makakagawa ka talaga ng kahit anong DIY na maisipan nyo. Kaya naman pag may powerhouse, kaye!